Nakakakilabot na hula ni Elizabeth Oropesa. Hindi ako makatulog. Hirap na hirap ako matulog nitong mga nakaraang araw. At palagay ko, yan ang mga unang katagang binitawan ni Elizabeth Oropesa, isang actress at faith healer sa isang video na agad naging viral. Ayon sa kanya, may mabigat na dahilan kung bakit siya nababagabag. Kaya alamin natin ang 10 nakakakilabot na hula ni Elizabeth Oropesa tungkol sa tinatawag na 3 araw ng kadiliman. Pang-10, ang di maipaliwanag na kaba. Ayon kay Elizabeth, ilang gabi na siyang hindi makatulog. Pakiramdam niya raw ay may mabigat na mangyayari at hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Ang sabi niya, palagay ko hindi lang ako. Kasi nga po yung human resonance, may kinalaman po ito sa 3 araw ng kadiliman. Ang tinutukoy niya ay ang Schumann resonance o tibok ng mundo. Sabi niya, nagiging erratic o pabago-bago na raw ito, tila nagpiprepara ang mundo sa isang malaking pangyayari. Pang-9, ang tumitigil na tibok ng mundo. Dagdag pa ni Elizabeth, may mga pagkakataon na ang tibok ng puso ng mundo ay tumitigil. Hindi pa po yan nangyari noon, pero nangyayari ngayon. Para sa kanya, senyales daw ito ng pagbabagong hindi natural, parang may cosmic imbalance na nagaganap. Pang-8, ang kasamaan ng mundo. Mabigat ang tono niya rito. Ang kinalulungkot kasi ng langit kaya magdidilim ay dahil labis-labis na ang kasamaan. Sabi niya, ang mga tao raw ay nagbubunyi sa kamatayan ng kapwa, nawawala na ang takot sa Diyos at nagiging makasarili at marahas. Para kay Elizabeth, ito raw ang dahilan kung bakit paparusahan ang mundo. Pang-7, ang 3 araw ng kadiliman, ito ang pinakaugat ng lahat ng kanyang sinabi. Alam ko na po ang 3 araw ng kadiliman. About 30 taon na ang nakakaraan. Sabi niya, matagal na daw itong propesiya at hindi lang TikTok o social media invention. Binanggit pa niya ang pangalang Vasula Ryden, isang mystic na matagal nang nagsasalita tungkol sa madilim na propesiya. Para kay Elizabeth, hindi siya nag-iimbento. Matagal na raw niya itong pinaghandaan. Pang-6, Disyembre 21 at ang solar storm. Ito raw ang tinutukoy ng marami ngayon, ang petsang Disyembre 21, kung kailan posibleng magsimula ang 3 araw ng dilim. Ayon sa kanya, magkakaroon ng napakalalang solar storm. Pagkatapos, unti-unting magdidilim ang mundo. Hindi raw sigurado kung ito na talaga, pero sa kanyang pakiramdam, dapat handa tayo. May ilang scientificong ulat din sa solar storms ngayong taon, pero walang kumpirmasyon na magdudulot ito ng 3 araw ng kadiliman. Pang-5, ang paghahanda. Ito ang parte ng kanyang babala na naging viral. Maghanda po kayo ng maraming tubig, posporo, at kandilang sagrado. Kasi lahat ng kuryente, kahit solar, hindi aandar. Para sa kanya, ang mga ordinaryong kandila raw ay hindi sapat. Dapat binasbasan o sagrado ang gagamitin. At kung may mga gamot o maintenance, dapat daw mag-stock na ngayon pa lang. Pang-4, ang kaguluhan sa labas. Ito ang nakakatakot na bahagi ng kanyang kwento. Magkakaroon po ng riots, looting, papasukin ng masasama ang mga bahay-bahay. Sabi ni Elizabeth, sa 3 araw ng kadiliman, magkakaroon ng kaguluhan dahil sa takot at kakulangan ng pagkain. Kaya't dapat daw ay manatili sa loob ng bahay, sarado lahat ng bintana at huwag bubuksan kahit may kumatok. Pang-8, ang panlilinlang ng mga demonyo. Isa ito sa mga pinakakilabot na detalye. May gagayahin silang boses ng inyong mahal sa buhay, huwag ninyong bubuksan ang pinto. Ayon sa kanya, gagamitin daw ng masasamang espiritu ang tinig ng mga kilala natin para pumasok sa ating tahanan. Sabi pa niya, pag binuksan mo, mamamatay kayong lahat. Kaya para sa kanya, ang panalangin at pananampalataya lang ang magiging proteksyon ng mga tao. Pangalawa, ang walang hanggang pagsisisi. Nagbigay siya ng matinding paalala, paanong hindi magagalit ang langit. Sumobra na ang pagkaganid natin. Hindi drugs lang ang nakaka-addict, pati pagsisinungaling, sex at pagnanakaw. Ang mensahe niya ay hindi lang tungkol sa takot, kundi pagsisisi at pagbabago. Para kay Elizabeth, kung mangyari man ang dilim, ito ay babala na dapat balikan ng tao ang kabanalan. At ang ating number 1, ang pag-asa. Sa kabila ng lahat, nagbigay siya ng liwanag sa dulo. Kung sakaling mangyari ito, hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ng dilim, may pag-asa pa para kay Elizabeth
Ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya. Kapag hindi niya naayos ang problemang ito, may posibilidad na magpalit tayo ng presidente at hindi niya matapos ang termino niya. Hindi siya papayag talaga na wala siyang magawa. Kasi kung wala siyang magawa dito, magagalit talaga ang taong bayan. Pero may mga nakikita ko talagang malalapit sa kanya na talagang lalabas ang totoong mga pangalan na ma-involve talaga sa korupsyon. Isang nakakakilabot at nakakatakot na hula. Tatalakayin natin ang mga matinding pahayag ni Jovi Vargas, isang kilalang manghuhula sa Pilipinas. Ayon sa kanya, may mga pangyayaring magpapaigting ng kaguluhan sa politika, lipunan, at mismong kapalaran ng bansa. Kaya huwag na nating patagalin, narito ang 10 na nakakakilabot na hula ni Jovi Vargas para sa Pilipinas. Pang-10, mga artista sa politika. Ayon kay Jovi Vargas, mas marami pang artista ang papasok sa mundo ng politika. Mula sa mga komedyante hanggang sa malalaking pangalan sa showbiz, inaasahang sasabak sila sa eleksyon. Nakakakilabot isipin dahil maaaring maging katawa-tawa ang politika. Pero sa kabilang banda, posibleng lumakas ang kanilang suporta mula sa mga tagahanga. Pang-9, bagong skandal na lalabas. Hindi pa natatapos ang mga issue, may panibagong skandal na ilalantad. Ayon sa kanya, ito ay may kinalaman sa pera. Money-related ulit at posibleng mas malaki pa kaysa sa mga naunang eskandalo. Nakakakilabot dahil ito raw ang magpapabigat lalo sa tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Pang-8, hustisya at investigasyon. Binanggit din ni Vargas na kahit ang pinakamakapangyarihan, kabilang na ang mga kamag-anak ng Pangulo, ay hindi makakaligtas sa investigasyon. Nakakakilabot isipin kung gaano kalalim ang paglilitis na ito, na posibleng magdulot ng pagkakahati-hati sa mga opisyal ng gobyerno mismo. Pang-7, galit ng taong bayan. Habang tumatagal, dumarami raw ang naipong galit ng mga Pilipino. Sabi ni Vargas, may isang babae na lalabas at mangunguna sa isang malaking kilusan laban sa katiwalian at pang-aabuso. Siya raw ang magiging simbolo ng paglaban ng taong bayan. Pang-6, Golden Age of Corruption. Pinangalanan pa mismo ni Vargas ang kasalukuyang panahon bilang Golden Age of Corruption. Napakatindi raw ng mga anomalya na halos lahat ng antas ng gobyerno ay may bahid ng katiwalian. Nakakakilabot isipin na baka ito na ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Pang-5, Transition President. Ayon kay Vargas, posibleng hindi matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Maaaring magkaroon ng Transition President bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Isa itong nakakakilabot na senaryo dahil magdudulot ito ng kawalan ng katiyakan sa bansa at posibleng kaguluhan sa ekonomiya at politika. Pang-4, mga senador at kongresista. Pinangalanan din ni Vargas ang ilang personalidad na magkakaroon ng malakas na papel. Chis Escudero, magiging malakas ang impluensya. Joel Villanueva, may laban na haharapin. Jinggoy Estrada, babalik sa kontrobersya. Grace Poe, may malinis na imahe pero sasabak sa matinding laban. Vilma Santos at Ralph Recto, may malaking papel sa politika. Bato de la Rosa, haharapin ang kanyang mga sariling issue. Salceda at Romualdez, lalong sisikat sa politika. Nakakakilabot dahil malinaw na mas lalong lalalim ang hidwaan sa loob ng Senado at Kongreso. Pang-8, mga rally at protesta. Magiging mas malakas pa raw ang mga kilos protesta. Hindi lang simpleng pagtitipon, kundi posibleng kasing lakas ng people power ang mangyari. Ayon sa kanya, mas marami pang Pilipino ang lalabas sa lansangan para ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa katiwalian. Pangalawa, posibilidad ng pagbagsak ng Pangulo direkta niyang sinabi. Kung hindi maayos ng Pangulo ang mga problemang ito, may posibilidad na hindi niya matapos ang kanyang termino. Isang nakakakilabot na hula na nagdadala ng malaking tanong. Handa ba ang Pilipinas sa isang biglaang pagbabago ng liderato? At ating number 1, kapalaran ng Pilipinas. At ito na ang pinaka-nakakatindig balahibo. Ayon kay Jovi, ang hinaharap ng Pilipinas ay alanganin. Kung tuluyan ngang bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan, masusubok ang bayan sa gitna ng kaguluhan. Pero may liwanag dahil sa susunod-sunod na mga pangulo, sa ikatlong presidente pa, makikita ang tunay na pagbabago at pag-angat ng bansa. Ibig sabihin mahaba pa ang daan pero may pag-asa. Ang tanong,
Kaya ba nating pagdaanan ang lahat ng ito bilang isang nagkakaisang bayan? Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala, hindi sa mga manghuhula.